Okay guys, good morning. May pasyente tayo rito ngayon. Isang stand pan na Eureka. Ayan o. Bigla na lang daw huminto. Nagreklamo si customer dahil wala pa rin isang taon. Guys, alam mo, swerte pa siya dahil maabot pa rin isang taon. Mga electric pan ngayon, hindi ganun ka tatag sa maghapong gamit. At sikapin natin kung ano nangyari. Pero ito, ang una kong observation dito ay nag-overheat, pumutok ang fuse. Ayun, continuation tayo. May dumating na panibagong kliyente, double burner na gas stove. Mamaya na yan. Ito muna. Ayun, buksan natin. Tigas. Yan siya na guys, masikip yung aking lugar ha. Paulit-ulit. Ayun. Tapos ito, hila. Tapos buksan natin. Ayun. Okay ulit. Ulitin ko ulit ha guys. Ito, paulit-ulit tayo. Itong alikabok na to, malaking factor to kung bakit siya nag-overheat. Kasi hindi na siya nakakahinga. Kumbaga sa suffocated siya. Binabanggit ko lagi ito, bawat video ko lang ganito. Dahil isang factors yan, isang malaking factors na mag-overheat ang ating fan, ang ating motor, dahil hindi na nakakapasok yung hangin dito. Yan. Design po yan para pag umikot yung blade, ihigop ng hangin galing sa likod, papunta dito papasok sa motor, papunta dun sa loob, sa fan. So, nakakadaan dito yung hangin, nakakatulong para lumamig yung motor. Ngayon ganitong mga sitwasyon na barado na rito, although hindi pa siya ganun kakapal, pero yan ang dapat nalilinis natin once a month, lalo pag medyo malikabok sa bahay. Ito kasi nagsisilbing vacuum ng mga alikabok sa loob ng bahay. So ayan, ayun, bubuksan natin yan para makita natin yung motor kung ano ang dapat natin gawin. Pero usually pag ganito bago pa natuyuan lang ng langis yan, yung shafting tsaka yung dalawang busing dito, natuyo na ng langis, naninikit na siya, so hirap na yung motor, mag-overheat, puputok ang thermal fuse. Okay, pause muna natin para hindi masyado mahaba ang video. So ito, natanggal na natin yung screen. Ito namang cover. Actually bago-bago pa siya, wala pa raw 1 year. Ayan. Ayan. Kaya sa mga tatay dyan na may time para maglinis nito, kahit man lang every Sunday or twice a month or once a month, at least palinisan natin. Ngayon guys, bubugahan ko lang to ng blower ko para matanggal yung kapit na alikabok. So sasaksak ko muna guys para ma-check ulit natin na talaga walang power. Sabi ng customer kasi wala ng power, wala ng ugong. So check din natin. Ito, sasaksak ko lang. Switch natin. 1. Wala talaga. Walang ugong. Kahit ugong wala. Pag walang ugong, ibig sabihin may thermal fuse kasi ito guys. Sabihin nakat na yung thermal fuse, wala nang power na pumasok, kaya wala nang ugong yung motor. Ayan. Yan, wala lahat. Bago dumating yung pagkaputok ng fuse, yung wala na siyang power, dapat malinis na natin. Pag mahina na ikot, ulitin ko uli. Pag nag-start tayo ng electric pan, nag-on tayo ng number 1, umiikot siya pero babagal hanggang bumilis ng bumilis. Sinyalis na po yun na natutuyuan na siya ng langis. Okay guys? At ganoon din sa pag pinatay na, tumakbo na, umandar na, ginamit na natin, tapos na natin gamitin, papatay natin. Pag pinatay natin siya na off, automatic yan, pag mahina na rin yung, pag tuyo na rin yung langis, naninikit na, mabilis siya huminto. Mapapansin nyo guys, pag yung bago pa electric pa nyo, pag pindot nyo ng 1, automatic, mabilis ang ikot nyan. Pag pinatay nyo, matagal naman siya bago huminto. Ibig sabihin, okay pa yung mga oiling system niya. Hindi pa siya natutuyuan. Lubricated pa yung mga bushing tsaka shafting. So yun guys, ulitin ko, pag pinatay natin ang electric pan, pag mabagal na, pag mabilis na huminto, ibig sabihin naninikit na siya.
kailangan na natin ng maintenance, which is yung paglalagay ng langis dito, yung gagawin natin mamaya. Huwag na nating hintayin mawala ng power kasi mas malaking trabaho dahil yung thermal fuse magpapalit tayo, mabusisi. Maraming gagawin pa. Papakita ko sa inyo mamaya paano pagtatanggal at pagpapalit ng thermal fuse. Ayun guys. So, bubuksan na natin. Hindi, hanginan pa natin para matanggal yung mga alikabok. Yan. Ayun guys, so ayan o. Kita nyo, katalsikan yung alikabok. Ayan o. Yan. Ayun, balsik. Ayan guys. Ayun, sana malambot ang mga tornilyo kasi minsan matigas, mahirap magtanggal. So guys, oh. Ang aking working place ay napakasikip. Dahil yung kabilang shop ko ay naisara ko during pandemic. Hindi natin kaya magbayad ng 7,000 bawat pwesto. 2 pwesto yan guys. Actually 3 yan. Una kong nabitawan yung isa. Tapos during pandemic, nagsara uli. Ito lang natira. Hindi ko pwedeng bitawan to dahil wala na ako ibang source of income. Yan. Tatanggalin lahat to guys kasi hihiwalay mo kasi yan, bibiyakin mo yung motor na yan para magawa natin yung thermal fuse. Yan. Tapos pag ganyan na yan, ngayon ito okay pa naman, wala namang kalawang, kahit di na natin liyain. Pero kasi pag may kalawang yan, kahit konting kalawang o kaya yung ibang electric pan may kulay blue pa rito yung coating, hindi yan lalabas dyan sa bushing. Kaya kailangan lilinisin muna yan bago natin bibiyakin yan. So ito sana malambot. Ayun, malambot. Maigi naman. Meron kasi mga electric pa na grabe tigas. Kailangan pang pukpukin bago matanggal ang tornilyo. So maigi naman to, lambot pa. Oh. Hindi na ako makapaglagay dito ng working table guys dahil napakasikip ng aking shop na tindahan. Pag kumuha ka ng mas malaking pwesto, malaki na upahan dito, 15,000 hanggang 18. Ito 7,000 lang. Ayan o. Ibig sabihin siya malambot pa siya, hindi pa siya kumapit pero nag-overheat siya. So ito hihilahin natin. So, yung unahan muna tatanggalin natin. Ayun, yun. Ayan, may kalawang ng konti guys, di ko napansin. Ayan. Tamo, dito gumanit na konti. Konti pa lang nakalawang yan. Pero lalo na pag sobra kalawang, obligado magliliha ka muna rito bago hilahin. Kasi baka matanggal yung shafting, yung bushing. Mahirap magbalik guys kung di kayo sanay. So yan. Kung mapapansin nyo, natuyuan ng langis yan. Ito ang dinalagyan ng langis dito sa loob guys. Dito. Yan, papakita ko sa inyo mamaya. Tapos ito, ayun, malambot din. So, mapapansin nyo guys, maganda pa yung shafting niya. Wala pang tama. So, talagang natuyuan lang siya ng langis. Nag-overheat, pumutok yung fuse. Ayun, ito na guys, oh, natanggal ko na. Ngayon, ito guys andito yung thermal fuse niyan. Dito yan. So, ibig sabihin, may tali pa siya. Buo pa yung kanyang mga strap. So, ibig sabihin, hindi pa siya ganoon katindi yung overheat. Kasi pag yung nasobra sa overheat, kusa siyang bumibitaw, lumulutong na yung mga tali. Sa part ng mga hindi pa masyado sanay magbukas nito, yun ang delikado. Kasi pag wala ng tali ito, possible na mahila mo yung wire. Tatanggalin ko yung wire. Kasi obligado tatanggalin natin yan dahil andyan yung thermal fuse. So, yung ating cutter. Para magawa yan, ito muna gagawin natin guys, yung thermal fuse. Kasi yun ang isusunod natin mamaya, yung bushing. Paano natin lalagyan ng langis. Yan, ito. Pag malutong na yung pag sumubra init, ito, kahit di mo nakatirin, automatic putol na, napuputol ng kusa yan eh. Pero ngayon, hindi naman siya putol. Kailangan pa natin tanggalin dahil, kita ba,
Nako, parang hindi na naman nakita. Dahil, andyan yung thermal fuse sa loob guys. So, pakita ko sa inyo. Kunin natin tong patungan para medyo mataas. Dito ko ilalagay sa may kahoy. Yan, para makita nyo. Yan, kita ba? Ayan guys, oh. Pakita ko sa inyo kung nasaan yung thermal fuse. Ngayon, pag wala ng tali yan, wala ng strap, ingat na po tayo kasi gabuhok. Titingnan nyo po ha. Yung mga wire kasi niyan ang dapat na ingatan. Kasi gabuhok lang yung taba niyan. Ayan o. Makikita nyo guys, ayun o. Ayun yung mga wire niya o. Pag may naputol ka dyan, lalo dito naputol banda sa may malapit sa winding, hindi mo na may dudugtong yan. Mahirap magdugtong. Ayan o. Ayan guys, ayun yung mga wire niya, ninipis o. Yun. Ngayon, andito sa loob yung thermal fuse niyan. Usually, yung pinakang dito sa, di ba tinanggal ko ng ganyan yan? Yung pinakang nandito sa ilalim, nakadikit kasi dito yung thermal fuse sa winding, sa motor. So, dito ka na ihimay. Ito ko sa ibabaw yan, mga winding. So, ito yung karamihang nasa ilalim, yun yung thermal fuse. Yan, itong dalawa na to. Kung mapapansin nyo, ayan o, yung puti na yan, yung kanyang mica tube, yan yung balot ng fuse. So ang pagtatanggal nito ay maingat din dapat dahil pag nahila mo ng bigla yan, ito mapuputol yung wire, delikado. Yan. So ayan guys oh, yan, hawak ng todo rito. Kailangan ang mahihila mo ito lang. Wag mahihila yung nando sa ilalim kasi pag naputol yan, ang problema tayo. So ayan. Ayan ang thermal fuse. Okay guys, dami interruption. May naningil na naman. So guys, ito yung thermal fuse, continuation tayo. So tetestering ko yan. Dapat may continuation yan. May fuse yan dito, papakita ko sa inyo mamaya. Pero tetestering ko muna bago ko tanggalin. Kasi baka mamaya buo. Misa kasi walang power, yung pala may putol na wire lang, pero birang-bira yon. So ito yung ating tester, dapat tutunog yan. Yan, dapat ganyan. So kung buo ito, tutunog dapat dito, saka dito. So guys, wala oh. Ayun yung reading na yan, digital kasi yan, ano yan, kahit kamay ko lang magre-reading yan. Ayan, kita nyo? Pero dapat tutunog yan kung buo. Ayan, dapat ganyan. Ayan o. So, wala. So, busted na yung thermal fuse yan. Ngayon, tabi natin tong tester. Baka masunog. Tatanggalin natin to dito. Ito. Kakatirin natin yan. Para maipakita ko na rin sa inyo kung ano itsura ng thermal fuse. Ayan. Tapos, ito, ingat dito. Kasi pag naputulan tayo doon, di baling maputol dito banda, wag lang dito sabay puno kasi mahirap magdugtong yan. Yan, ikutin lang natin dito para ito minsan pinuputol ko na lang to, pero pag nabuo mas maganda. Basta dito sa taas okay lang. Yan, ganyan. So ito yon, importante yan. Tatanggalin ko yung kanyang insulator. Makikita nyo yan, fuse yan. Yan yung sa klase ng thermal fuse ng electric fan. Yung isa naman ganito, square. To, pero parehas lang pwede kahit alin gusto nyo gamitin. So ito, kakatirin ko na lang dito. Yan, tapos papalitan natin ng, ganyan na rin ipapalit natin. Ito, ayan o. So tetesterin ko rin itong bago tayo magkabit. Kahit na brand new to, kailangan testerin din natin yung thermal fuse. Para sure. Ayan, to. Ayan guys, oh. Tumunog. Sabihin buo. O, testerin natin yung tinanggal natin. To. O, wala talaga. Okay. So, ikabit natin to. Unahin natin. Saan ba yun? Ayan, dito. Dito natin. Ikabalik natin to rito. Ayan. Importante guys na may thermal fuse.
Paulit-ulit ako lagi kasi may mga gumagawa, mga iba nating mga technician nakasama, hindi na linalagyan ng thermal fuse. Tama ba yon? Kung nangyari at naputok ang fuse at nakakaintindi naman siya, pwede yun kung hating gabi, wala na magre-repair, bypass na lang, pansamantala lang, hindi pwedeng habang buhay. Kasi importanteng may thermal fuse ang motor, ang electric fan, para pag nangyari yung ganito na nag-overheat, tuyuan ng langis, ay masisave natin yung motor. Hindi siya masusunog basta-basta. Okay guys? So kasi maraming gumagawa yung di na raw kailangan yung thermal fuse, abala lang daw, maraming ano pa. Pero ako hindi ko ginagawa yung guys ha. Di baling mahirap. Mahirap talaga. Isipin mo ganyan, mabusisi masyado. Maghihimay-himay ka pa ng ganyan. At tapos delikado pa pag yung may naputol ka dyan. Pero ako okay lang, ingat na lang. Kasama sa trabaho natin yan. Lagyan natin ng thermal fuse, hinangin natin yan. Yan, iwas natin dyan sa motor kasi baka mapatakan ng hinang. Yan. Yan, ganyan. Hinangin natin siya. Ayun. Kuha tayo ng soldering lead. Tapos, ito mainit na yung ating panghinang. Yan. Yan. So, linisin natin yung ating, kasi pag marumi yan, mahirap maghinang. Yan. So, ang paghihinang guys ng thermal fuse, pwede din ganyan, higpitan nyo na lang, ikutin nyo na lang ng konti ng plies o kaya long nose. Kung hindi kayo sanay maghinang, ganun lang gawin nyo, wag nyo nang hinangin yan, okay na yon. Pero ako hinihinang ko para maganda yung kapit. Yan. Yung iba hindi na hinihinang yan. Okay lang naman yon. Pero sa akin kasi mas gusto ko hinihinang. Yan. Okay na yan. Testerin natin uli guys. Bago natin takpan ay anuhan, balutan ng insulator. Kasi minsan sensitive po yung thermal fuse. Pag nasobra siya ng init, puputok din, di ba? So tumunog, sabihin okay. Good yung ating pagkakahinang. Bawasan lang natin ng konti ito kasi masyadong mahaba. Yan. Tapos lagyan natin, ibalik natin yung insulator na yun na sinasabi ko, kailangan maingat kasi baka maputulan tayo ng wire. Ito guys na mga ganitong brand at tanso yung kanyang winding, matik yan. Eureka, mga ganyang mga brand. Wag lang yung ibang brand na mumurahin, di ko na babanggitin yung pangalan. Pag nag-range ng 400 hanggang usually hanggang 500 plus, matik yun, karamihan yan aluminum. Mahirap paghinang doon, di mo kayang hinangin yung ano na yun. Yan, ganyan. Tapos ito, ididikit natin ulit dito kung saan natin tinanggal. Doon natin siya ibabalik. Wala ako ng pang strap. Ito na guys yung strap. Ngayon, kagaya ng sabi ko, yung thermal fuse dapat nakalapat siya doon sa winding. Dito, sa rewind. Tanso. Ganyan lagi guys. Hindi pwedeng hindi nakalapat yan dyan. Pwede, pero ang magiging ano kasi niyan, pag hindi babaw mo siya, imbis na nakadikit sa wire, mawawalan siya ng silbi kasi kailangan ma-detect niya yung init. So, yan ang purpose niya, bakit kailangan nakadikit siya sa winding. Kasi pag hindi mo siya dinikit sa winding, wala. Mainit, sobra init na ng motor mo, hindi magre-react yung hindi magre-react yung thermal fuse mo. Para ka na rin nakarekta nun. Para ka na rin walang fuse nun. Kasi hindi siya na-detect ng thermal fuse, hindi niya na-detect yung init ng motor. Yan. 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 Tapos, ingat lang guys sa pagtatali. Kasi gaya niya, no? Gaya niya, no? Yung mga wire na yan, baka masabitan mo, yan ang mahila ng, pag natapatan mo yan, nahila ng, ano yan, ng strap,
Pag higpit mo, malutong yan, lalagatok na lang bigla yan, wala na. Ayun guys, may tumawag sa phone ko. Pero okay lang. I-zoom natin ng konti. Dapat pala kanina pa. Yan. Yan siya na guys ha. Yan. Yan. So ito guys, dalawa na strap. Nilagay ko. So gawin natin 3. Para dito naman sa nakalaylay na to. Yan. Yan. Lagyan natin ng strap to para hindi siya nahihila. Yan. Yan. Secure lang natin na hindi siya nahahatak. Kasi ito nahihila-hila to. Ngayon, pag hindi natin pinalian, mahihila yung wire sa loob. Putulin natin, siyempre. Yan. Ngayon, isang tricks o tips para malaman natin kung okay na yung yung motor, kung may power na siya, kahit hindi pa nakasalpak sa hindi pa natin na-assemble to, hindi pa na-assemble, pwede nating ma-check sa pamamagitan ng to Phillips screw o kung ano man na pwede natin gamitin para malaman kung okay na. So ganito ang mangyari. Plug natin, pa-plug in natin. So bago natin i-plug pala, mapapansin nyo, ayan, kukuha tayo ng medyo bilog para mahaba para makita nyo. Papansin nyo, ito, hindi pa nakasaksak. Linagay ko to. Kita nyo, nilagay ko tong screwdriver, walang reaction yung motor. Yan, kasi pag dinagyan ko pag sinaksak ko to, tapos inon natin yung naka-on na yung plug, ito sasaksak ko ha. Ayan guys, nakasaksak na yan, pero wala pa rin reaction si motor. Ayan. Ngayon tingnan natin kung i-on natin tong switch. Oh, guys, on. Ayan. Subukan natin lagyan ng screw sa gitna ha. Ayun. Pansin nyo guys, ayan dumikit. May magnet siya, ayan Ayan Kahit nahawakan nyo to, walang kuryente yan. Ayan Kita nyo guys, ayan Ayan, tumutunog pa Ayan, ibig sabihin yan may power na sa loob. Number 2 natin. 2. Ayan guys, meron. Ayan. Ayan, number 3. Ayun guys, ayan natatakpan ng kamay ko. Ayan. Isang paraan yun para malaman nyo kung okay yung pagkakalagay natin ng thermal fuse at kung may power na. May kuryente nang pumasok doon sa winding. Ayan guys. So yan, sure na yan, nagagana yan. So dito naman tayo ngayon sa dahilan kung bakit nag-overheat, which is natuyuan ng langis. Ayan. So bago natin dagdagan ng langis, tingnan natin kung okay ba yung kanyang oil pump. So far okay naman, kulang lang siya talaga ng langis. Ganun din dito sa kabila. Kasi may mga time na kunti lang yung pump na linalagay nila dito guys. Dito. So mas madaling matuyo. Pero ito naman, kompleto naman yung pump niya buo. So natuyo lang talaga siya ng langis, natuyuan. Yan guys. So lalagyan natin siyempre ng langis. Okay, stop muna uli. So guys, ito nakakuha na ako ng langis. Ang ginagamit ko guys, Singer oil. Yan, parang all purpose oil to, pang makina ng panahi, lahat. Tapos lalagyan natin ng langis ito, guys. Dito papadaan natin dito yung langis. Huwag na natin bubuksan. Binubuksan lang tong cover na to kung kailangan magpalit ng bushing. Pero so far okay naman siya. Para malaman kung okay, ginawa ko na to kanina, pakita ko lang uli. Sasalpak mo ng ganyan, tapos ugain mo. Pag walang uga, walang alog, sabihin okay pa yung bushing. Sa shafting niya, wala pang alog. Kailangan kasi walang alog. Kailangan ikot lang na ganyan. Ganun din dito sa kabila guys. Tinesting ko na rin kanina. Wala siyang alog. Natuyuan lang talaga siya ng langis. Maganda pa ayan Wala pang alog. Yan. So, lalagyan natin ng langis dito. Ayun. Yan.
Tamang dami lang, huwag maglalawa. Tapos dito sa loob. Ngayon, hindi maiwasan, susobra. Huwag natin papaapawin ng ganito. Yan o, kita mo tumulo. Babawasan natin siya guys, tamang-tama lang. Pag binertical position siya ng ganyan, kung ano yung tumapon dyan, yun ang sobra. Yan, yan ganyan. So, basaan na siya ng langis. Kabila naman. So, ito ang tamang paglalagay ng langis sa electric pan. Hindi doon sa shafting. Although linalagyan din yung shafting. Paulit-ulit ako. Lahat ng video ko, wala akong sawang pagpapaliwanag kasi yung iba hindi naman napanood yung una kong video. So ito guys, paki-share. Paki-share sa iba nating mga kakilala, kasama natin. Para malaman din nila yung maintenance ng electric pan. Huwag na umabot guys doon sa sa pumuputok yung fuse kasi matrabaho yun. Mahirap. Lalo pag luma na yung electric pan natin, malulutong na yung wire, delikado po. Ngayon, magkaroon kayo ng at least once a month. Kung di kaya, twice, every 3 months o 2 months. Basta tingin nyo kailangan ng langisan. Ganito lang kasi gagawin nyo. Pag lalangisan, bibiyakin nyo ng ganyan. Tanggalan tornilyo. Direkta ka na dito. Wala ka nang iisipin na magpapalit ka ng fuse. Titingnan nyo lang ito na maganda pa yung shafting, yung dinadaanan ng bushing kasi yan ang magkakontra yan diyan umiikot yung bushing. So kung maghapon natin gagamitin yan, matutuyuan ng langis, mag-iinit, puputok ang fuse. Yan. So ito na, nalagyan ko na. Ngayon, kailangan din natin lagyan siyempre ng langis to, magkabila, konti lang, ganyan. Yan, okay na. Pag medyo may konting tama to, wag lang yung malalim yung kanal. Lilihain natin ng konti na 1,000 grit, yung liha, yung gaspang ng liha, yung 1,000 grit, kung tawagin. So para ito naman makinis, hindi ko na liniha kasi sayang. Original pa siya So, ang pagbabalik nito, ito, pasok to rito. Dito. Balik natin to dito, yan, ganyan. Tapos, yan. Ganun lang naman kasimple yan guys. Ayan Yan, shoot sa butas. Yan. Kasi may sinusutan yan dyan para nakapik siya ng ganun, hindi siya alog. Tapos, susunod natin tong rotor kasama yung shafting. Yan. Ganyan. Tapos, ito na. Yung pinakang huli. Tupak ng ganon. Naliha ko na yan. Ayun. Yan. Kailangan kasi may nahihila ng konti yan. Ayan Ayan Hindi pwedeng sarad. Walang gap. 2 tornilyo lang muna ilalagay natin guys. Para matesting lang natin kung talagang iikot. Yan. Saka natin kumpletuhin yan mamaya pag sure na naiikot siya. Yan guys. Ayun. Yan. Siya na guys yung aking working place ay napakasikip. Pero importante, makita natin kung paano pagbaklas, kung ano yung mga dapat gagawin. Just in case na pumutok ang fuse, nag-overheat, yan, ganyan. Ganyan lang po yan. Yun. Ngayon pala sa inyo, nakita nyo yung pinukpo ko. Kasi kanina pala, nakalimutan ko, pag unang higpit mo kasi yan, maganit yan, maganit ikutin. Tinutok-tok lang konti yung shafting. Pero tingin ko to okay kasi maganda pa yung shafting tsaka bushing niya. Hindi ko naman ginalaw yung bushing. Kaya sigurado malambot to. Yan. Tama-tama ang higpit lang guys. So ikutin natin. Medyo may ganit siya na konti. Ayan dapat kasi freewheeling. So ganun ang gagawin natin guys. Gamit tayo ng round na pamukpok. Huwag yung may kanto para di masugatan. So ginaganon lang na konti. May hina lang. Ganun lang Yan, ganun lang. Tapos, yan. Freewheeling na siya. Yan guys Yan, dapat ganyan freewheeling. Lalo pag nakaangat yung ayan Okay? Tapos, siyempre, sasaksak natin.
So ayan, naka-opposition. So wala pang ikot. Saksak natin. On. Tika, lagyan natin ng dali para makita. Lagyan natin ng masking tape tong shafting para makita yung ikot. Ang ikot guys, dapat pa ganito. Clockwise. Papunta dito. Yan. So, on natin. Yun. Mikot. Clockwise yan guys. O, patayin ko ulit ha. Tignan nyo pag ginto. Yeah, clockwise. Mikot. 1, 2. Yan o. 3. Ngayon, isa pang pag-test naman, para naman dito sa capacitor, kung sakaling wala kayong pan-tester, lalo pag digital, inon natin ng number 1, tapos hawakan natin to. Pag ito napigilan ng, sabihin lumalaba, malakas oh. Pag napigilan nyo yan, may na yung capacitor natin. Pero ang dapat talagang pag-test nyan is digital na capacitance reader para malaman, kasi 1.2 nakalagay, dapat 1.2 pag tinester natin dito. Yan. So although may mga pan-test naman na analog na yung mga sanay na alam nila kung paano na-reading yung 1.2. Pero ngayon kung wala kayong digital na pang-read na tester, ganito na lang gagawin natin. Try nyo pigilan ng konti. Ayan o, dinidinan ko. So tuloy-tuloy siya, hindi siya umihinto, hindi siya bumabagal. So ibig sabihin, malakas pa yung capacitance ng capacitor. Okay? So okay na tayo. I-off natin. Yan. Ayun, maraming salamat po. At sa inyong panonood sa aking maikling tutorial sa pagre-repair ng electric fan na nawala ng power. Ayun guys. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe. At pakihit na rin ang notification bell taas para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga upload na video. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat. Matskate TV. Bye-bye.